Good day mga ka-farmers. 27 days after itanim. So, ito na yung ano niya, ito na yung itsura niya. Well, may parte na matataas na, may parte na medyo mababa pa kasi syempre hindi naman sabay-sabay ang kain ng ng pataba, kumbaga. At saka unang patubig pa lang 'yun eh. So, yung klase ng lupa ay hindi talaga pwedeng madalas na patubig. So approximately between 12 to 15 days bago siya patubigan. Pero anyway guys, ito yung sibuyas. Kung titignan nyo mga ka-farmers, medyo, well, sabihin natin nakakatuwa din naman kasi, ayan, kahit na iniwanan ako nung kasama ko dyan, kahit pa paano tumatakbo yung sibuyas. Ayan, no? Maganda na rin siya. Unang pa lang yun eh. Siguro in 5 or 6 days from now, baka papatubigan ko na rin siya. So i-tour ko kayo dun sa buong sibuyas. Makita ninyo kung ano yung itsura ngayon ng sibuyas after 27 days. Ayan, medyo matataas na siya. Anyway, tignan natin siya. Ayan. Lalaki na siya. Maganda na rin siyang tignan. Ayan. Hanggang doon sa baba, ando doon sila. Titignan natin kung papaano ang pagtatanggal ng damo. Actually, may mga damo-damo yan, pero ngayon malinis na. Oh. Wala na siyang mga damo, purong sibuyas na lang. Yan. Sana makalusot tayo dito. Sana mailusot namin. Dalawa, actually ang kalaban na matindi ngayon, harabas. Yung harabas o tinatawag nila na army worm. Kaya siya tinawag na army worm. Kasi nga ay literal para silang army sa dami. Pagka kinain nila yan, overnight lang malaki na yung nagiging damage. Ayan. Yung palay yung nasa kabila, medyo nagbubunga na, nagbubuntis na. Pero dito muna tayo. Ayan, malalaki na to. Ayan. So isang patubig pa yan, lalo nang sisibol yan. Ito siya mga ka-farmers. Nakakatuwa din, kahit pa paano, first timer, tapos inabando na ng kasama sa bukid. Ayan, kahit pa paano. Meron pa rin ang technique is humihingi ako ng tulong sa mga ibang farmers kung paano ang pinakamagandang setup, paano ang dapat gawin. Ayan, kahit pa paano na mukhang tumatama naman so far. Ayan, malalaki na rin sila. Kaya lang medyo mas mabagal talaga siyang lumaki dahil nga hindi siya madalas mapatubigan. In fact, sa ibabaw, may mga puti-puti. Ibig sabihin ng mga puti-puti na yan, yan yung pataba na nilagay namin last time eh. Yan hindi pa nalulusaw. So, ayan, ang dami Yung mga puti-puti na yan sa ibabaw, pataba yan eh. Hindi pa niya na-absorb yan. Kasi nga, wala pang patubig, hindi pa uli kami nagpapatubig. Pag pinatubigan namin yan next time, kakainin niya na yan. So, mas magiging sibol yan. Mas maganda magiging sibol yan. Pakita ko yung mga damo para may idea rin kayo kung ano yung damo na binabanggit ko sa inyo, mga ka-farmers. Tulad nito, hindi pa ito nadadamuhan eh. Ayan damo siya. Katabi ng sibuyas. Ito, may damo siya. Katabi ng sibuyas ito, damo ito. Ayan. So ito, bubunutin yan. Yun. Paputol. Meron silang matulis na bagay para tutusukin nila. Kasi pagka naputol yan, yun Pag naputol kasi yan, tutubo din. Kaya sila, may pang talaga, may pang sikwat talaga. Sinisikwat yung, tingnan natin. Ito guys. Ayun Para pati ugat matatanggal. Kasi pagka hinila mo lang siya, mapapagot lang. Tulad yan madamo. Ayan. Ayan, may pang sikwat sila. Ayan Ganyan magdamo mga ka-farmers. Ayan, ganyan po ang
pagtatanggal ng damo. Kailangan talaga yun. Yan, papansinin nyo po, tinutusok nilang ganun. Kasi pag hinila lang po yung ano na yan, damo na yan, may iwan yung ugat, tutubo ulit. Yan. Kaya meron po silang pang sikwat. Yan, sinisikwat nila yung ano, damo. Yan. Mabilis naman. I-tour ko kayo hanggang sa baba mga guys. Tingnan natin. So ayan, medyo itong gawing kaliwa na to, nadaanan na to eh. Ayan, malinis na. Ayan. Gandun sa baba. So mahaba-haba rin ito, itong natamnan ng sibuyas na ito. Hopefully, God willing, sana magkaroon ng magandang presyo, magandang ani. Yun ang talagang yan ang talagang panalangin namin mga farmers eh. Ayan. Medyo sumisibol na rin sila. Maganda na yung sibol nila. Malalaki na. Ayan. So kung titignan natin, mahaba din yung natamnan. Mula doon sa itaas hanggang dito sa ibaba. Nasa yata ito. 10 pinitak yata eh. May mga nilampasan tulad nung mini-mention ko sa inyo before na nagkatubig yon, kaya halos kalahati lang yung nilagyan namin. Ayan, kalahati lang siya, pero okay lang. Ang importante naman doon ay sana'y mapaganda yung ani. Ayan, meron pang isa doon na kumbaga na hiwalay. Yan, sa dulo doon, sa ibaba. Yan, isang pinitak. Tapos nandito siya. Yan. Maganda na rin yung arangkada nitong isa na to. Magaganda yung puno, matataba yung puno. Matataba yung pinaka puno niya. Dito yung sinasabi ko sa inyo guys na po pwede kong kuhanan ng itong parte na yun. Yan. Malalaki din pang spring onion ba tawag dyan. Yan mamaya kukuha ko dyan. So ito siya mga ka-farmers. So nakakatuwa rin tingnan. Maganda rin. Yun. Doon sa taas. Yan. So anong araw ngayon? Mga 4 days from now siguro or 5 days from now magpapatubig na kami. Ang reason lang kaya hindi makapagpatubig kasi medyo basa pa yung lupa eh. Well, pag tinignan mo yung lupa dito is lagkitan. Bukid kasi. As I mentioned, bukid. Pero ang technique dito, susundutin mo yan sa ilalim. Halimbawa ito. Tulad nito. May pinagsundutan na dito eh. May pinagtusukan na dito eh. Are, mga guys, ayan. Pag tinignan mo yung ilalim niyan, ayan, ito guys. Ayan. Basa pa siya. Kasi yung basa niyan, tumataas yan. Na-absorb pa rin ng sibuyas yan. Yung pagkabasa na yan. So, ang tendency, pagka masyadong malamig, pag masyadong basa, lagi, masisira yung mag-yellow siya, magdadamping yan, masisira na yung sibuyas. So ang kailangan dyan talagang tuyong-tuyo siya bago patubigan. So sa Tuesday ito actually is 2 weeks pa lang sa Tuesday na napapatubigan. So another 3 days siguro, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Baka Friday next week. It's either Wednesday or Friday siguro. Makakapagpatubig na. So yan guys, yan ang yan ang ipapakita ko sa inyo. In a way, makikita mo siya ngayon, una-una yung laki. Dito sa gawin dito, ang ganda na ng bulas eh. Malalaki na rito eh. Medyo mas matataas yung bulas dito sa gawing kaliwa kaysa dun sa gawing kanan. So may natutunan ako dyan kung bakit naging ganyan yung pagkakaiba ng bulas niya. Bakit mas malaki dito sa gawing kaliwa tapos mas maliliit ng bahagya yung nandoon sa gawing kanan na yon. So may nakita ako na parang
tawag nito, idea or technique. Susubukan natin siya, susubukan ko siya sa susunod na pagpapatubig, and then i-update ko kayo mga guys kung bakit ganun, kung ano yung nagiging pagkakaiba. Anyway, please subscribe, like, share, tapos follow nyo na rin po para lagi kayong updated sa mga nangyayari dito sa Sibuyasan. Tapos by next time siguro, kung medyo maganda-ganda yung pagkakataon, papakita ko naman sa inyo yung yung sa palay, kung ano na nangyayari dyan sa palay. Maraming salamat. Bye-bye.